Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. May mga nasa opisina, may nasa dagat, may nasa construction site, at mayroon ding nasa ospital o courtroom. Iba-iba man ang larangan, iisa ang hangarin, ang kumita para sa pamilya at para sa pangarap. Pero ang tanong, alin kaya ang mga trabahong pinakamalaki ang kita dito sa Pilipinas? Kung tutuusin, hindi madali ang sagot. Dahil iba't ibang propesyon ang may kanya-kanyang benepisyo, responsibilidad at sakripisyo. Pero ayon sa mga datos, interviews at real-life experiences, may mga trabahong talaga namang tumatayong hari pagdating sa sweldo. Sa video na ito, ilalahad natin ang 8 trabaho na may pinakamalaking sweldo sa Pilipinas. Hindi lang basta numero ang pag-uusapan natin, kundi pati na rin ang kwento at realidad sa likod ng mga trabahong ito. Bakit malaki ang kita nila? Ano ang mga hamon na kinakaharap nila? At sulit ba talaga ang sakripisyong kaakibat ng malaking sahod? Number 8, Construction Manager, Constructor. Unahin na natin ang nasa pang-8, ang Constructor o Construction Manager. Kapag sinabi nating construction, agad nating naiisip ang mga trabahador na nasa initan. May hawak na pala o martilyo at pawis na pawis habang nagtatrabaho sa site. Totoo yon, pero kapag ikaw ay umangat sa posisyon bilang construction manager, ibang usapan na. Magkano ang kita? Ang isang construction manager ay kumikita ng humigit kumulang 80,000 hanggang 120,000 pesos kada buwan. At kung ikaw ay may hawak na malalaking proyekto gaya ng mga condominium, shopping mall o tulay na pambansa ang gamit, maaaring lumampas pa sa 200,000 ang sahod mo, lalo na kung may dagdag na allowances at project bonuses. Ano ang trabaho? Project Supervision. Sila ang tumitiyak na maayos at ligtas ang buong construction site. Budget Management. Nasa kamay nila ang milyon-milyong piso ng proyekto. Kapag nagkulang o lumabis, sila ang sasalo ng sisi. Coordination. Nakikipag-usap sila sa mga engineer, arkitekto, kontratista, suppliers at syempre sa kliyente mismo. Safety Assurances. Ang pinakamahalaga, siguraduhin na ligtas ang lahat ng tao sa site at matibay ang gusaling ginagawa. Hamon ng trabaho. Hindi biro ang stress ng pagiging constructor. Madalas, nasa initan sila, nakikipag-deal sa iba't ibang tao. At kadalasan ay may mga problema sa supply, weather o budget. Dagdag pa rito, napakalaking responsibilidad ang nakapatong sa balikat nila. Dahil kapag may mali sa disenyo o materyales, maaaring magdulot ng sakuna. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mataas ang respeto at kita ng isang construction manager. Kung ikaw ay may interes sa engineering, mahusay sa pamumuno at hindi natitinag sa pressure, siguradong sulit ang propesyong ito. Number 7, Seaman, Chief Engineer sa barko. Ngayon naman, lumipat tayo sa dagat. Isa sa pinakasikat at pinakakilalang trabaho ng mga Pilipino abroad ang pagiging seaman. Magkano ang kita? Depende sa posisyon. Ang sahod ng mga seafarer ay nasa pagitan ng 120,000 hanggang 500,000 pesos kada buwan. Ordinaryong seaman, nasa bandang 40 to 60,000. Officer, nasa 100 to 200,000. Chief Engineer o Captain, umaabot ng 500,000 pesos o higit pa. Ano ang trabaho? Pagmamaneho ng barko. Kung kapitan ka, ikaw ang may hawak ng direksyon at kaligtasan ng barko. Maintenance at engineering. Kung engineer ka, ikaw ang in charge sa makina at system ng barko. Cargo at passenger safety. Siguraduhin na maayos at ligtas ang lahat ng karga at sakay. Hamon ng barko, matagal na layo sa pamilya. 6 na buwan hanggang 1 taon na hindi nakikita ang asawa o anak. Delikado, bagyo, pirata, aksidente,
o mechanical failure ay palaging banta. Homesickness. Maraming seaman ang dumadaan sa depresyon dahil sa sobrang lungkot. Ngunit sa kabila ng lahat, bakit ito pinipili? Dahil sa laki ng kita. Maraming pamilyang Pilipino ang naiahon sa hirap dahil sa sakripisyo ng isang seaman. Number 6. BPO, Call Center Operations. Isunod natin ang haligi ng ekonomiya ng bansa, ang BPO industry. Ang isang operations director ay may sahod na nasa 200 hanggang 400,000 pesos kada buwan. Ano ang trabaho? Pamamahala sa libo-libong empleyado, pakikipag-deal sa foreign clients, pagpapanatili ng kalidad ng serbisyo at target ng kumpanya. Hamon ng trabaho, malalaking kontrata ang nakataya, isang pagkakamali lang, milyon ang mawawala. Stress dahil sa time zones, meetings hanggang madaling araw. Kailangan ng husay sa leadership at strategic thinking. Ngunit kapalit nito, malaking sahod, benepisyo at ang prestihiyoso ng pagiging top executive sa isang global industry. Number 5. IT Manager, Software Architect. Sa panahon ng digital, hindi pwedeng mawala ang IT managers at software architects. Magkano ang kita? 100 hanggang 300,000 pesos kada buwan. Ano ang trabaho? Pagdisenyo ng software at systems. Pagtitiyak ng security ng data. Pagbibigay ng technical na estratehiya para sa kumpanya. Isang error lang, pwedeng tumigil ang operasyon ng buong kumpanya. Kaya't hindi katakataka na malaki ang kita ng mga nasa larangang ito. Number 4. Piloto. Kung may trabahong pinapangarap ng marami, isa na rito ang pagiging piloto. Magkano ang kita? 150 hanggang 350,000 pesos kada buwan. Ano ang hamon? Mahirap at magastos ang training. Umaabot ng milyon. Buhay ng daan-daang pasahero ang nakasalalay. Jetlag at mahabang oras ng trabaho. Ngunit kapalit nito, prestihiyoso, malaking sahod at travel perks para sa pamilya. Number 3. Abogado. Isang trabaho na puno ng hamon at debate, ang pagiging abogado. Magkano ang kita? Junior lawyer, 50,000 pesos. Senior lawyer, partner, 200 to 500,000 pesos kada buwan. Ano ang trabaho? Pagdedepensa o pag-akusa sa korte. Pagbibigay ng legal na payo. Pag-aayos ng kontrata at negosyo. Malaki ang kita dahil malaki rin ang responsibilidad, buhay at kalayaan ng tao ang nakasalalay. Number 2. Doktor. Isang trabahong hindi lang basta career, kundi bokasyon, ang pagiging doktor. Magkano ang kita? Depende sa specialization. 80,000 hanggang 300,000 kada buwan. General practitioner, 80,000. Specialist, cardio, neuro, etc. 200 to 300,000 pesos. Hamon ng trabaho. Mahaba at magastos ang pag-aaral. On-call duty kahit madaling araw. Emotional stress sa buhay at kamatayan ng pasyente. Ngunit kapalit nito, respeto, malaking kita, at ang fulfillment na nakakapagligtas ka ng buhay. Number 1. CEO, Chief Executive Officer. At eto na, kaibigan, ang top 1. Pinakamalaki ang sweldo sa Pilipinas, CEO. Magkano ang kita? Small company CEO, 300,000 pesos kada buwan. Big corporation CEO, 1,000,000 o higit pa. Ano ang trabaho? Major decision maker ng kumpanya. Responsable sa lahat ng departments. Strategic leader na tumitiyak ng kita at paglago ng negosyo. Hamon ng trabaho, napakalaking pressure. Isang maling desisyon, maaaring bumagsak ang kumpanya. Mabigat na oras at obligasyon. Kailangang magaling sa pamumuno, komunikasyon at business foresight. Malaki ang kita pero malaki rin ang responsibilidad.
CEO ang rurok ng corporate ladder, ang pinapangarap pero hindi basta-bastang nakukuha ng lahat. At yan nga mga ka-amazing, nasilip na natin ang 8 trabaho na may pinakamalaking sweldo sa Pilipinas. Mula sa constructor na nagbubuo ng pundasyon ng ating bayan, hanggang sa mga CEO na nagpapatakbo ng pinakamalalaking kumpanya. Lahat sila ay may kanya-kanyang sakripisyo at hamon. Ngunit tandaan, hindi lang laki ng kita ang batayan ng tagumpay. Ang tunay na kayamanan ay nasa kasiyahan sa trabaho, pagmamahal sa pamilya, at kontribusyon sa lipunan. Kaya't san ka man naroroon ngayon, maliit man o malaki ang sahod, basta't may dignidad ang trabaho mo, tiyak na may halaga ka sa mundo. Kung nais mo pa ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at i-share na rin ang ating video para mas marami pa ang makapanood nito.